Sa video natin ito mga boss, itutuloy natin yung pag 3-dimensional drawing nitong bahay, no? Nung previous video mga boss, diniscuss natin kung paano butasin yung mga pinto at mga bintana, no? So ito na ngayon. This video mga boss, pag-uusapan naman natin yung paggawa ng mga bintana, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell, no? Kasi nung nakaraang video, diniscuss naman natin yung pagbutas-butas ng mga bintana at pinto, no? Ngayon pag-uusapan natin yung technique ko kung paano gawin yung mga bintana, no? Sa bintana, i-check lang natin yung laki ng bintana, no? Yung sukat niya, ano ba yung haba at taas, no? So, mache-check yan using quick measure, no? So, itong measurement command na ito, meron siyang distance. So, click lang ito. Tapos ito, ang sukat niya is 1.5 meters, samantalang ang taas naman niya ay 1.2 meters. Yun yung una nating gagawin. So, ngayon ang gagawin natin, gagawa na tayo ng rectangle. Sa baba natin gagawin, tapos ilalagay na lang natin doon, no? Ngayon kung typical lang, pare-parehas, ikakopy na lang natin, no? Ang gagawin natin, magre-rectangle tayo. Tapos click tayo rito. Tapos dimension, na-discuss naman natin yan. 1.5 meters by 1.2 meters, no? Ito yon. Ngayon, mag-o-offset tayo, papasok, para sa hamba, 0.05 halimbawa, papasok, no? Tapos lagyan natin ng design mga boss, no? Halimbawa, meron tayong line dito, 2 division lang, no? So pero ang una gagawin ko muna yung hamba, no? So kung naalala niyo yung extrude command, i-extrude ko ito. Tatantsahin ko lang yung taas, pero ang lalagyan ko ng eksaktong sukat, ito namang nasa labas, no? Lagyan ko siya ng 0.05 halimbawa. So, ito yon, no? Ngayon, ang gagawin natin, lagyan ko lang ng ibang kulay. Tapos, kung naalala nyo yung subtract command, i-apply natin dito, no? SU, yan yung shortcut command ng subtract. Siselect ito. Tapos, enter. Iseselect yung pang subtract. So, nabutas na, no? So, ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng line para sa division niya, no? So, para kahit paano, meron siyang design. Sinimplihan ko na lang mga boss, no? Pero kung ano yung design na nakikita nyo sa pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? So, magla-line lang ako, midpoint to midpoint, tapos mag-o-offset lang ako, halimbawa, 0.02 kabilaan. Tapos, aalisin ko yung line sa gitna. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, i-apply na natin dito, no? Press pull, ito yon. Select yung area. Ayun, no? Yung kapal niya, 0.05 din. Ilagay ko na lang. Ito yon, no? Match properties ko lang para parehas yung kulay. Tapos, itong halimbawa, glass niya sa loob, press pull na rin ang gagawin ko para mabilis, no? Actually, pwede rin extrude, pero mas mabilis yung press pull, no? So, press pull ko siya. Kasi sa press pull, click lang yung area. O, lalagyan na ng kapal, no? Halimbawa, 0.01. Mas mabilis yung press pull, no? So, 0.01. Ayun. Tapos, imumove na lang natin itong dalawang ito, no? Tapos, move. Base point dito, papunta ron, no? Para kahit paano, nasa gitna siya. So, ito yung window natin, no? Ngayon, para maging one entity siya, bago natin ilagay doon, buo siya, no? Hindi siya hiwa-hiwalay. Select ko muna siya. Kung naalala nyo yung group command, no? Gagamitin natin. Ayun. So, buo na siya. Ngayon, para mailagay siya ron, itatayo natin ngayon ito. Kung naalala nyo rin yung rotate 3D, no? So, ina-apply na natin ngayon dito yung mga commands sa 3D, no? So, rotate 3D. Ito yon. Select ito.
enter. Ang gagamitin natin itong 2 point, no? Ang first point ito, tapos ang second point, naka-ortho ito. Kahit sa malayo, pwede naman. 90 degrees ang ilalagay natin, no? So, ito na siya. Ngayon, para mailagay doon, pwede na natin gamitin yung Mokoro, no? Actually, pwede ring move, tsaka copy, no? Pero, ang maganda sa Mokoro, mga boss, na-discuss naman natin ng mga previous video natin, mas mabilis gamitin ito, no? Kasi hindi mo na kailangan mag-exit palagi, no? Para mag-move, mag-rotate, mag-scale, magbago ng base, no? Napakagandang gamitin ito. O, tingnan natin kung paano natin gamitin. I-type ko lang yung Mokoro. Select lang ito. Enter. Tapos sa base point tayo rito. Halimbawa, sa midpoint nitong ano natin, no? Ng bintana natin. Hanapin natin yung midpoint. Ayun siya, no? Tapos i-move na lang natin. Kung pwede, i-ortho off natin. Na-discuss naman natin yung pag-ortho off. Ilalagay na natin ngayon dito. Ang paglalagyan natin ngayon dito sa midpoint netong bintanang ito. Pwede nyo rin gamitin yung orbit, mga boss, no? Para matansya nyo yung location. So, ito siya, no? So, click lang ito, yung midpoint. Pagdating dito, gamitin ko na yung copy. Nakamove lang yan sa Mokoro, pero siyang copy option, no? Ilalagay ko na siya rito sa midpoint. Dito ko rin siya ilagay para pare-parehas na lang. Pwede nyong i-orbit, no? Para makita nyo yung paglalagyan. Ayun, no? Then enter. Ilagay natin dito sa midpoint, no? Ang kagandahan ng Mokoro, makikita na natin ngayon, mga boss, no? Kung napansin nyo, ito yung nasa side na ito na bintana, parehas lang, no? Ayan, no? Parehas lang ang sukat, oh. Tapos i-enter ko lang. Hindi ko na kailangang i-click ito tapos mag-e-exit ako, magro-rotate tapos mag-move na naman, no? Ang kagandahan ng Mokoro, bali ano pa rin yan, no? Active pa rin yung command, no? Pag kinlik ko siya ngayon at nag-enter ako, ito pa rin siya, oh. Hindi nabibitawan yung command, no? Kung gusto ko siyang i-rotate, ayun, no? I-ortho on ko lang. Ayun, no? Na-rotate siya. Ngayon, ang maganda dito, pwede siyang baguhin yung base point niya, no? Instead na dito yung base point niya, dun sa kabila ko siya ilagay. Ayan yung kagandahan ng Mokoro command. No, tapos imumove ko na lang, ilalagay ko siya ngayon dito. Ayun, no? Tapos i-exit ko na siya. Ayun yung paggawa ng mga bintana, mga boss, no? Halimbawa, etong sukat na ito kasi alam ko na ito, 0.5 meters by 0.5 meters, no? So, magre-rectangle tayo. Click lang dito. Tapos, sa dimension, 0.5 meters by 0.5 meters yan, no? Ngayon, gaya ng ginawa natin kanina, nakahiga yan, mag-offset lang tayo, no? Ng, halimbawa, 0.03 naman, no? This time, papasok. Ayun, no? Tapos, ang gagawin natin, magla-line tayo rito. Pero, isasubtract muna pala natin, no? Extrude natin ito, temporary height, extrude uli, 0.03. Ayun, na? Tapos subtract. Ang sasubtract ito, change yung kulay. Once na nagawa natin yan, lagyan natin ng ibang design ito. Halimbawa, no? Lagyan ko na siya ng frame na naka-cross, no? Pwedeng ilampas naman natin dito kasi pwede naman nating i-press pull yan, no? Press pull ang gagawin natin na area lang naman ang pinag-uusapan sa press pull. Then offset natin ito kahit na mga 0.01 lang kabilaan. Tapos i-erase yung nasa gitna. Tapos trim itong mga ito, no? Pagkatapos, gagamitan na natin ng press pull, no? Actually, pwedeng extrude pag ginawang one entity na yan, pero mas maganda itong press pull kasi area ang pinag-uusapan dito, no? Halimbawa, 0.03, kunin mo lang yung area, o, edi i-extrude na niyan, no? So, ganun yung
press pull. Ako mas gusto kong ginagamit ang press pull. Halimbawa dito, ipe-press pull ko na lang yung mga ito, no? Press pull instead na mag-extrude ako, no? So, nasa sa inyo, pero ako, press pull ang gusto kong gamitin, no? Tapos, ito, i-move ko lang. Base point dito, papuntang midpoint, no? Tapos, mini-mirror ko na lang ito. Kung gusto natin sa kabila, mirror na lang, no? Kailangan mag-iingat tayo, no? Dito sa ginagamit nating pang mirror, minsan kasi hindi tumatama yan, no? So, mas maganda kung magmi-mirror tayo, sinisigurado natin yon, no? Na naka-midpoint siya para accurate, no? So, gaya nito, kailangan siguraduhin natin na accurate yung ginagawa natin, no? Kailangan naka-midpoint. Kasi pag hindi naka-midpoint yan, hindi tama, no? Tabingi yung mga mini-mirror natin o wala sa lugar, no? So, ngayon pag nagawa na yan, pwede na nating i-group para gawing one entity. Ayun, no? Tapos, ang gagawin natin, i-apply na natin yung rotate 3D. Ito yon. Tapos, 2 point, ang first point dito, ang second point dito, 90 degrees. Ayun, no? Tapos, Mokoro. No, na-discuss naman natin na yung Mokoro dati. Tapos, ang gagawin natin, base point tayo rito sa midpoint nito. Tapos, move, no? Once na na-move yan, dito, sa midpoint, gamitin naman natin yung copy para dun sa kabila, no? Kailangan nagmi-midpoint ito, mga boss, no? Para parehas. Doon naman sa kabila, gaya ng ginawa natin kanina, ang gagawin natin, dito lang muna siya, tapos enter, gamitin naman natin yung rotate, no? Parang review lang ito nung bintana na ginawa natin kanina, no? So, kailangan, tama yung rotation, no? Click, tapos, i-rotate natin, magkamali tayo sa rotate. Click, tapos, move. Ang move niya, dito natin sa midpoint ilagay, no? So, kailangan nating i-ortho off para siguradong tatama dun sa midpoint, no? Okay, yan lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.